bahay na ito ay regalo ng dugo at pawis ng mga magulang ko, pero ginawa ninyong kulungan ng aking dangal. Habang nagpapakasasa kayo sa handaan, ang mga magulang ko ay itinaboy ninyo sa kusina na parang mga hayop. Ninakaw ninyo ang titulo, pati ang respeto ko. Pero tapos na ang pagtitiis. Ngayon, haharapin ninyo ang galit ng isang asawang wala nang natira, kundi tapang. Sino ang tunay na itatapon sa kalsada? Ano ba naman ang pakialam ng babaeng iyan? Isang hamak na accountant lang siya. David, huwag mong sabihing natatakot ka sa kanya dahil lang sa bahay na ito. Isang pirasong papel lang ang hawak niya at sa talino nating ito, madali nating mapapalitan ang katotohanan. Isipin mo ang utang ni Gina. Isipin mo ang dangal ng pamilya natin. Para saan pa ang pagiging ina ko kung hindi mo ako susundin? Ang boses ni Doña Remedios ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng hapon. Sa labas ng pinto ng silid-aklatan, nakatayo si Ana. Hawak niya ang isang tray na may mainit na tsa at ang paboritong kakanin na ipinagluto niya para sa kanyang biyenan. Kanina lamang, masaya siyang nagtatali ng buhok habang iniisip kung paano pasasayahin ang pamilya ni David. Ngunit ngayon, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang bawat salita ni Remedios ay tila laso na unti-unting pumapatay sa kanyang pagkatao. Ibinaba ni Ana ang kanyang tingin sa tray. Ang usok ng tsa ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang mukha. Isang paalala ng kanyang pagsusumikap na maging isang mabuting asawa at manugang sa loob ng 5 taon. Tiniis niya ang lahat, ang mga pasaring tungkol sa kanyang payak na pinagmulan, ang pagiging kontrolado ng biyenan sa bawat sulok ng bahay, at ang malamig na pakikitungo ng kanyang hipag na si Gina. Ginawa niya ang lahat ng ito dahil sa pagmamahal kay David at sa pangarap na magkaroon ng isang buong pamilya para sa kanilang anak na si Sophie. Ngunit ang marinig na ang bahay na ito, ang bahay na regalo ng kanyang mga magulang mula sa kanilang pinag-ipunan sa loob ng 3 dekada, ay tinatawag na isang pirasong papel lamang, ay nagdulot ng isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay tila pinipiga at ang hangin sa kanyang paligid ay biglang nagkulang. Ramdam niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan habang ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na martilyo. Dahan-dahan niyang inilapag ang tray sa maliit na mesa sa pasilyo. Hindi niya namalayan na ang isang kutsara ay dahan-dahang dumulas mula sa gilid ng tray at lumapag sa sahig, na lumikha ng isang matunog na kalansing sa gitna ng katahimikan. Ngunit tila hindi siya narinig ng mga tao sa loob. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip habang naglalakad siya patungo sa kanilang silid. Ang kanyang isipan ay pilit na itinatanggi ang narinig, ngunit ang kanyang instinto bilang isang accountant ay nagtulak sa kanya na buksan ang maliit na vault sa loob ng kanilang cabinet. Ang tunog ng pagpihit ng dial ay tila bawat segundo ng kanyang buhay na nasayang. Nang bumukas ang pinto ng vault, ang kanyang hininga ay tuluyang napatigil. Doon, sa lugar kung saan dapat naroon ang asul na folder na naglalaman ng orihinal na titulo ng lupa, ay may isang puting sobre. Sa loob nito ay isang kopya lamang, isang photocopy na tila nanunuya sa kanyang katapatan. Ang orihinal na titulo, ang katibayan ng sakripisyo ng kanyang ama at ina, ay wala na. Eksaktong sa sandaling iyon, pumukas ang pinto ng silid. Pumasok si David, ang lalaking pinagkakatiwalaan niya ng kanyang buhay. Ngunit sa halip na yakap o init ng pagmamahal, ang sinalubong ni Ana ay ang malamig at iwas na tingin ng kanyang asawa. Ana, bakit ka nandyan sa cabinet? Nagmamadali ako, kailangan ni Mama ng pondo para sa renovation ng garden para sa birthday ni Sophie. Bungad ni David nang hindi man lang tumitingin sa mga mata ng asawa. Tumingala si Ana. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha, ngunit pilit na nananatiling matatag. Hawak niya ang pekeng papel
sa kanyang dibdib. Ramdam ang bawat hibla ng pagtataksil na tila isang karayom na unti-unting itinutusok sa kanyang puso. Hanggang kailan mo kayang manahimik kung ang mismong pundasyon ng iyong tahanan ay unti-unti nang ginigiba ng mga taong itinuturing mong pamilya? Ito na ba ang kabayaran ng lahat ng aking pagpapakumbaba? Ang mawalan ng sariling pag-aari at ituring na isang estranghero sa sarili kong pamamahay? Sa gitna ng kanyang pagkalito, ang tunog ng kanyang cellphone sa ibabaw ng kama ay bumasag sa tensyon. Isang hindi pamilyar na numero. Sa panginginig ng kamay, sinagot niya ang tawag. Good afternoon. Is this Mrs. Ana Santos? This is from Metro Global Bank. We would like to remind you about the second notice of foreclosure for the property in Quezon City. Your account is already 3 months overdue. Ang mundo ni Ana ay tila tuluyang gumuho. Ang kanyang mga tuhod ay nawalan ng lakas at dahan-dahan siyang napaupo sa gilid ng kama habang ang tinig ng banker ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Ngunit wala na siyang naririnig kundi ang malakas na pintig ng kanyang sariling pagsisisi. Nanatiling nakadikit ang cellphone sa tainga ni Ana kahit wala na ang boses sa kabilang linya. Ang bawat salita ng banker ay tila mga tipak ng yelo na bumabara sa kanyang daluyan ng hangin. Foreclosure. 3 buwan na, hindi na babayaran. Ang bahay na binuo ng pangarap ng kanyang mga magulang ay nakatakda ng bawiin ng bangko dahil sa mga utang na hindi niya kailanman nilagdaan. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga binti ay tila gawa sa marupok na kawayan. Sa labas ng silid, narinig niya ang masayang tawanan nina Doña Remedios at Gina. Ang tunog ng kanilang halakhak ay tila isang malakas na sampal sa kanyang namumutlang mukha. Hawak ang photocopy ng titulo sa kanyang nanginginig na kamay, lumabas si Ana patungo sa marangyang sala. Doon, nakita niya si Doña Remedios na prenteng nakaupo sa paboritong sofa ni Ana. Humihigop ng mamahaling kape na tila siya ang reyna ng tahanang iyon. Sa tabi niya, si Gina ay abala sa pagtingin sa mga online catalog ng mga designer bags na tila walang anumang mabigat na pasaning bumabagabag sa kanilang konsensya. Ma, nasaan ang orihinal na titulo ng bahay na ito? Ang boses ni Ana ay mahina, ngunit may dalang bigat na hindi kayang baliwalain. Tumigil sa pagtawa si Remedios. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tasa at ang kanyang mga mata ay biglang nagbago. Mula sa pagiging masayahin, patungo sa isang matalim at mapanghusgang titig. Hindi ito ang tingin ng isang ina, kundi ang tingin ng isang maninila na nakalkal ang kanyang lihim. Ano bang pinagsasabi mo, Ana? Bakit mo ba pinapakialaman ang mga bagay na hindi mo naman naiintindihan? At sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang buksan ng vault? Ang boses ni Remedios ay puno ng pekeng awtoridad. Isang paraan ng pagtatago ng kanyang sariling kasalanan sa pamamagitan ng pag-atake sa biktima. Tumawag ang bangko, ma. Rematado na ang bahay dahil sa loan na kinuha ninyo gamit ang titulo ko. Ma, pawis at dugo ng mga magulang ko ang ipinambayad dito. Bakit ninyo ginawa ito? Sa pagkakataong ito, hindi na napigilan ni Ana ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ang bawat patak ay tila pagsusumamo para sa katarungan. Eksaktong lumabas si David mula sa pasilyo, bakas ang pagkalito sa kanyang mukha. Agad na nagbago ang anyo ni Remedios. Ang kanyang matalim na tingin ay biglang naging malamlam at ang kanyang boses ay naging tila isang inang inaapi. David, anak, tingnan mo ang asawa mo. Pinagbibintangan ako sa mga bagay na wala akong kinalaman. Sinisigawan niya ako sa loob ng sarili nating pamamahay. Ganito na ba ang itinuro ng mga magulang niya sa kanya? Ang bastusin ng biyenan? Humahagulgol na lumapit si Remedios kay David. Kumakapit sa braso nito na tila siya ang biktima. Ana, ano ba ito? Huwag mo namang pagsalitaan ng ganyan si Mama. Matanda na siya. Respetuhin mo naman siya, sabi ni David. Ang kanyang boses ay puno ng pagod at kawalan ng lakas ng loob na harapin ang katotohanan. David,
Ninakaw nila ang titulo. Ginamit nila ang bahay natin para sa sugal ni Gina. Mawawalan tayo ng tirahan. Sigaw ni Ana. Pilit na ipinapakita ang papel sa asawa. Ngunit bago pa man mahawakan ni David ang papel, hinawakan ni Remedios ang kanyang pisngi. Anak, isipin mo ang lahat ng sakripisyo ko para mapalaki ka. Noong wala tayong makain, noong nagkasakit ka, sino ang nandoon? Ako ang nanay mo, David. May utang na loob ka sa akin na hindi mababayaran ng kahit anong titulo. Papayagan mo ba na ang isang accountant na ito ang maglayo sa atin? Tumingin si David kay Ana. Pagkatapos ay sa kanyang ina. Ang katahimikan sa loob ng sala ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa lahat. Nakita ni Ana ang paglambot ng ekspresyon ni David, ang pamilyar na hitsura ng isang anak na mas pinipiling maniwala sa kasinungalingan kaysa sakta ng damdamin ng kanyang ina. Lumapit si Remedios kay Ana. Bumulong siya ng napakahina na tanging si Ana lang ang makakarinig, habang ang kanyang mukha ay nananatiling mukhang malungkot sa harap ni David. Kung mahal mo ang anak ko, hindi mo siya bibigyan ng problema tungkol sa pera. Manahimik ka, Ana. Dahil sa dulo, ako pa rin ang nanay niya. At ikaw ay isang estranghero lang na pwedeng palitan. Naiwang nakatayo si Ana sa gitna ng sala habang inaalalayan ni David ang kanyang ina patungo sa hapagkainan. Ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na nahulog sa sahig. Durog, pira-piraso, at imposible nang maibalik sa dati. Ang bawat hibla ng kanyang pagtitiwala ay tuluyan ng naputol. Sa gitna ng kanyang pighati, isang kaisipan ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Hindi siya pwedeng sumuko. Kung ang bahay na ito ay itinatag sa dangal ng kanyang mga magulang, hindi niya hahayaan na gibain ito ng mga kasinungalingan ni Remedios. Ngunit paano niya lalabanan ng isang reyna na ang tanging sandata ay ang pagmamahal ng kanyang sariling asawa? Dahan-dahang kinapa ni Ana ang kanyang bulsa. Naroon pa rin ang resibo ng pawnshop na nakita niya kanina. Isang maliit na piraso ng katotohanan na maaaring maging mitya ng pagsabog ng lahat ng kanilang balat kayo. Burahin mo ang lahat ng bakas ng mga taong lupa sa bakurang ito. Hindi bagay ang mga halamang yan sa ganito kagandang bahay. Mukhang squatters area ang garden dahil sa mga tanim na yan. Ang tinig ni Doña Remedios ay parang isang malamig na hanging umiihip sa buong pasilyo habang dahan-dahang iminumulat ni Ana ang kanyang mga mata. Hindi siya nakatulog ng maayos. Ang bawat oras ng gabi ay tila isang mahabang prosesyon ng pighati. Pagbangon niya, agad siyang dinala ng kanyang mga paa sa bintanang nakaharap sa likod ng bahay. Doon, sa maliit na hardin, nakita niya ang kanyang biyenan na nakatayo kasama ang dalawang lalaking may hawak na mga pala at itak. Nakaturo ang daliri ni Remedios sa mga halamang kalamansi, sili, at ang malalagong rosas na maingat na inalagaan ng tatay ni Ana. Ang hardin na yon ay hindi lamang basta lupa at halaman. Bawat butil ng lupang naroon ay hinaluan ng pagmamahal ng kanyang ama. Naalala ni Ana kung paano lumuhod ang kanyang tatay, kahit masakit na ang mga tuhod dahil sa katandaan, para lamang itanim ang mga rosas na yon bilang regalo sa paglipat nila. Para lagi kang may sariwang bulaklak sa loob ng iyong tahanan, anak. Ang laging sabi nito, habang pinupunasan ang pawis sa noo gamit ang lumang bimpo. Ang kanyang ama ay isang karpintero. Ang kanyang ina ay isang tindera ng kakanin. Mga taong nabuhay sa marangal na pagtatrabaho na ngayon ay tinatawag ni Remedios na bakas ng mga taong lupa. Nagmamadaling bumaba si Ana, hindi na niya inintindi ang kanyang gulugulong buhok. Ma, huwag! Huwag ninyong ipatabas ang mga yan. Tumigil ang mga lalaki sa paghukay, ngunit si Remedios ay hindi man lamang lumingon. Sa halip lumapit si Gina, suot ang kanyang mamahaling sunglasses at may hawak na baso ng juice. Oh, come on, Ana. It's just plants.
Ang dumi-dumi na tingnan. And it looks so cheap. Gusto ni Mama na magpagawa ng bagong garahe rito para sa bagong sasakyan ko. Mas importante ang safety ng car kaysa sa mga silimong hindi naman kinakain. Sasakyan! Gina, nakuha mo ang sasakyang iyan dahil sa utang na isinangla ninyo ang bahay ko. Ang boses ni Ana ay nanginginig sa galit. Iyan na lang ang alaala ng tatay ko rito sa bahay. Parang awa nyo na. Huwag ninyong pakialaman ng garden. Lumingon na si Remedios. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkayamot. Alaala, Ana, ang bahay na ito ay pag-aari na rin ng anak ko dahil asawa mo siya. At bilang ina niya, may karapatan akong ayusin ang kapaligiran. Hindi ka ba nahihiya sa mga bisitang darating sa birthday ni Sophie? Ano ang sasabihin nila na may taniman ng gulay sa gitna ng Quezon City? It's embarrassing. Hindi nakakahiya ang marangal na pagtatanim, Ma. Ang nakakahiya ay ang magnakaw ng hindi sa inyo. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa hardin. Ang tunog ng mga ibon sa itaas ng puno ay tila biglang tumigil. Ang mga lalaking manggagawa ay nagkatinginan, hindi alam kung itutuloy ang utos. Sa itaas ng balkonahe, lumabas si David. Tumingin siya sa ibaba. Nakita ang namumulang mukha ng kanyang asawa at ang nanlilisik na mga mata ng kanyang ina. Ngunit sa halip na bumaba at pigilan ang kaguluhan, muli siyang pumasok sa loob ng bahay. Tila isang aninong umiiwas sa liwanag. Napansin ni Remedios ang pag-iwas ni David at lalo itong nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Ituloy niyo ang paghuhukay. Bunutin niyo lahat yan. Ngayon din. Ang tunog ng matalim na bakal na tumatama sa tuyong lupa ay tila isang saksak sa puso ni Ana. Nakita niya kung paano marahas na binunot ng isang manggagawa ang unang puno ng rosas, ang punong may mga usbong, na sana ay bubukadkad sa kaarawan ng kanyang anak. Ang mga talulot nito ay nalagas at nayurakan sa putikan. Napaluhod si Ana sa damuhan, pilit na hinahawakan ang mga natitirang halaman. Ang kanyang mga kuko ay napuno ng dumi. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa lupang minsan ay naging simbolo ng pag-asa. Pakiramdam niya, kasabay ng pagbunot sa mga halaman ay ang unti-unting pagbura sa dangal ng kanyang mga magulang sa loob ng sarili niyang tahanan. Habang nakatingin si Remedios sa naghihinagpis na si Ana, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sisimulan na ang construction bukas at siguruhin mong malinis na ang kusina bago dumating ang mga kontraktor, Ana. Ayaw kong may makita silang kung ano-anong basura roon. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, may isang bagay na nahulog mula sa bulsa ni Gina habang ito ay tumatalikod. Isang maliit, kulay gintong susi na may kasamang tag na may nakasulat na numero. Ang bilang na yon ay pamilyar kay Ana. Iyon ang numero ng isang safety deposit box sa isang sikat na bangko sa Cubao. Dahan-dahang itinigil ni Ana ang kanyang paghikbi. Pinunasan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang nadumihang kamay, nag-iiwan ng mantsa ng lupa sa kanyang balat. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng lungkot, ay biglang nagningas ng isang bagong uri ng determinasyon. Hindi lamang pala titulo ang nawawala. May mas malalim pang itinatago ang mga anino sa kanyang tahanan. Saan mo inilagay ang susi, Rosa? Huwag mong sabihing na wala mo yon, dahil hindi mo alam kung gaano kahalaga ang laman niyon. Isang hamak na katulong ka lang, huwag kang magmalinis. Ang boses ni Gina ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, puno ng lason at pagmamataas. Nakatayo si Ana sa likod ng pinto ng kusina. Hawak ang maliit na gintong susi na nakuha niya sa hardin kagabi. Pinagmamasdan niya si Gina na nagkakalkal ng mga gamit sa sala. Tila isang hayop na nawalan ng katinuan habang pinapagalitan ang matandang katulong na si Aling Rosa. Ang kawawang matanda ay nakayuko lamang. Nanginginig ang mga balat sa kamay habang pilit na humihingi ng paumanhin sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Pinisil ni Ana ang susi sa loob ng kanyang palad hanggang sa bumaon ang talim nito sa kanyang balat.
Ang sakit na yon ay walang-wala kumpara sa hapdi ng katotohanang unti-unti niyang natutuklasan. Bilang isang accountant, alam niya ang bawat galaw ng mga numero at ang susing ito ang magdadala sa kanya sa pinakamadilim na bahagi ng mga numero ng pamilyang Santos. Nang umalis si Gina upang maghanap sa ibang bahagi ng bahay, dahan-dahang lumabas si Ana. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Nagsuot siya ng simpleng jacket at mabilis na lumabas ng Quezon City. Ang kanyang destinasyon, ang sangay ng bangko sa Cubao na nakasulat sa tag ng susi. Habang nasa loob ng sasakyan, ang bawat hinto ng trapiko ay tila isang parusa. Ang kanyang isipan ay bumabalik sa mukha ni David, ang kanyang asawa na tila naging isang estatwa na lamang sa loob ng kanilang bahay. Bakit David? Bakit mo hinayaang umabot tayo sa ganito? Bulong niya sa hangin habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kalsadang puno ng usok. Sa loob ng bangko, ang lamig ng aircon ay hindi sapat upang palamigin ang nag-aapoy na kaba sa kanyang dibdib dahil ang safety deposit box ay nakapangalan din kay David at siya ang asawa na may hawak ng mga legal na dokumento. Hindi nahirapan si Ana na makapasok sa vault room. Ang tunog ng mabigat na pintong bakal na dahan-dahang bumubukas ay tila isang babala. Sa loob ng maliit na cubicle, dahan-dahan niyang ipinasok ang gintong susi sa butas ng box number 412. Narinig niya ang mekanismo sa loob na gumalaw. Isang hudyat na ang lihim ay handa ng magpakita. Nang buksan niya ang takip, hindi alahas o pera ang tumambad sa kanya. Mga sulat. Maraming sulat. Kinuha ni Ana ang isang sobre na may tatak ng isang kilalang hotel at kasino sa Parañaque. Sa loob nito ay isang kasunduan, isang promissory note na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Ngunit ang nagpatigil sa mundo ni Ana ay ang pirma sa ibaba ng dokumento bilang garantor, pirma ni David. Hindi makapaniwala si Ana. Ang kanyang David, ang lalaking kilala niya sa pagiging matapat at maingat, ay pumirma bilang tagagarantiya sa mga utang sa sugal ni Gina. Ngunit habang tinititigan niya ang pirma, ang kanyang mga mata bilang isang accountant ay may napansin. Ang bawat kurba ng letra, ang bigat ng tinta. Tila may mali. Tila ito ay ginaya, isang panggagaya na ginawa ng may pagmamadali. Sa ilalim ng mga dokumentong yon, may isang huling liham. Ito ay mula sa isang private collector. Ang nilalaman ay isang banta. Kung hindi mababayaran ang utang sa loob ng isang buwan, hindi lamang ang ari-arian ang kukunin, kundi ilalabas ang lahat ng baho ng pamilya Santos sa publiko. Ginamit niyo ang pangalan ng asawa ko. Ginamit niyo ang buhay namin. Pabulong na sabi ni Ana. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at awa. Doon niya naintindihan ng lahat. Ang pagmamadali ni Remedios na makuha ang titulo, ang pagpapagawa ng garahe upang itago ang bagong sasakyan ni Gina na maaaring galing din sa utang, at ang pananahimik ni David. Maaring alam ni David ang tungkol dito, o maaring siya rin ay biktima ng manipulasyon ng sarili niyang ina. Inilabas ni Ana ang kanyang cellphone at isa-isang kinuhaan ng larawan ang bawat dokumento. Ang bawat tunog ng pag-capture ng camera ay tila isang bala na itinatago niya para sa tamang panahon. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pag-aalinlangan, ngayon ay naging tila isang matigas na bato. Pabalik sa bahay na datnan niya si David na nakaupo sa balkonahe, nakatingin sa malayo. Lumapit si Ana. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, hinarap siya ni David na may dalang lungkot sa mga mata. Ana, huwag na nating palakihin ang gulo. Mag-sorry ka na lang kay Mama para matapos na ito. Malapit na ang birthday ni Sophie. Ayaw kong maging malungkot ang bata. Sabi ni David, ang boses ay tila sumusuko na sa tadhana. Tiningnan ni Ana ang kanyang asawa. Gusto niyang isigaw ang lahat ng natuklasan niya. Pero naalala niya ang kanyang plano. Ang katarungan ay hindi nakukuha sa bugso ng damdamin.
kundi sa tamang pagkakataon. David, mahal mo ba ang pamilyang ito? O mas mahal mo ang katahimikang gawa sa kasinungalingan? Tanong ni Ana. Bago siya tumalikod at pumasok sa loob, naiwang nag-iisa si David. Hindi alam na ang kanyang asawa ay hawak na ang mitya na magpapasabog sa kanilang lahat. Ngunit bago pa man makarating si Ana sa kanyang silid, nakita niya si Gina na nakatayo sa dulo ng pasilyo, nakangisi at may hawak na isang sobre. Nahanap ko na ang susi, Ana, at nahanap ko rin ang mga litrato mo na may kasamang ibang lalaki sa opisina niyo. Tingnan natin kung sino ang mas paniniwalaan ni David ngayon. Hamon ni Gina, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tagumpay. Ang hangin sa pasilyo ay tila naging yelo. Isang panibagong kasinungalingan ang inihanda ng mga kaaway ni Ana upang sirain ang huling natitirang tiwala sa kanyang pagsasama kay David. Ano ba yung suot nila? Magmumukha tayong kahiya-hiya sa harap ng mga bisita. David, sabihan mo ang asawa mo na huwag silang papapasukin sa main entrance. Doon sila sa likod, sa may dirty kitchen, para hindi kumalat ang amoy ng kung ano-anong dala nila. Ang boses ni Doña Remedios ay tila isang malakas na kulog sa gitna ng maaraw na umaga. Nakatayo si Ana sa tuktok ng hagdan, hawak ang mga pekeng ebidensya ng kanyang pagtataksil na iniwan ni Gina sa kanyang mesa. Ngunit ang atensyon niya ay agad na nakuha ng isang lumang jeepney na huminto sa tapat ng kanilang gate. Mula sa bintana, nakita ni Ana ang kanyang nanay Ising at tatay Selmo. Ang kanyang tatay ay suot ang kanyang pinakamagandang barong na halatang luma na at may mga tupi dahil sa madalas na pagkakalaba. Ang kanyang ina naman ay nakabestidong may malalaking bulaklak. Hawak ang dalawang malaking bayong na puno ng mga kakanin, suman, at paboritong luto ng tatay ni Ana para sa apo nilang si Sophie. Ang kanilang mga mukha ay nagniningning sa tuwa, mga matang puno ng pananabik na makita ang apong 5 taon na. Sila ang mga taong nagkandakuba sa pagtatrabaho para lamang mabili ang lupang kinatatayuan ng bahay na ito. Sila ang mga hampas lupa sa paningin ni Remedios, ngunit sa puso ni Ana, sila ang kanyang mga bayani. Bumaba si Ana ng mabilis, halos madapa sa bawat baitang. "Nay! Tay!" Ang sigaw niya, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang seradura ng pintong nara, humarang si David. Ang kanyang asawa ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko, tila pasan ang buong mundo. O marahil ay ang bigat ng sarili niyang kaduwagan. "Ana, sandali lang. Baka tama si Mama. May mga VIP na bisita siyang inimbitahan mamaya mula sa business circle. Baka hindi sila sanay sa, alam mo na, sa ganitong ingay at amoy ng probinsya," pabulong na sabi ni David. Ang bawat salita ay tila isang kutsilyong unti-unting hinihiwa ang huling hibla ng paggalang ni Ana sa kanya. "David, mga magulang ko sila. Sila ang nagbigay sa atin ng bahay na ito. Paano mo nasasabing ikakahiya mo sila sa sarili nilang regalo?" Ang boses ni Ana ay nanginginig sa pagitan ng galit at matinding pighati. Hindi sumagot si David. Sa halip tumalikod siya nang marinig ang tinig ng kanyang ina na tumatawag mula sa sala. Napilitang lumabas si Ana sa gilid ng bahay upang salubungin ang kanyang mga magulang bago pa sila makarating sa main door. Nang makita siya ng kanyang tatay, agad itong ngumiti. Isang ngangiting nagpapakita ng lahat ng kanyang mga kulubot sa mukha. Mga peklat ng marangal na paggawa. "Anak, heto, nagluto kami ng paborito mong kakanin. At ang tatay mo, may ginawang maliit na upuang kahoy para kay Sophie. Pasensya na kung medyo mabigat, ha?" Sabi ni Nanay Ising habang pinupunasan ang pawis sa noo ni Ana. "Bakit dito tayo sa likod, anak? Sarado ba ang pinto sa harap?" Tumingin si Ana sa kanyang ina. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Nanay Ising, ang unti-unting pagkawala ng ningning ng kanilang kagalakan nang mapansin ang malamig na bintana ng bahay na tila walang balak bumukas
para sa kanila. Oo po, Nay. May inaayos po kasi sa loob. Dito na lang po muna tayo sa dirty kitchen. Mas presko rito. Pagsisinungaling ni Ana, ang bawat salita ay tila isang lason na bumabara sa kanyang lalamunan. Ang kanyang puso ay tila dinudurog sa loob ng kanyang dibdib habang pinagmamasdan ng kanyang ama na maingat na inilalapag ang ginawa nitong regalo sa semento ng labas ng kusina. Mula sa loob ng bahay narinig nila ang malakas na tawa ni Gina. Matingnan mo mukhang maglalako na ng kakanin sa loob ng garden natin. Amoy usok na agad ang buong paligid. Napatigil si Tatay Selmo sa paglalapag ng bayong. Tumingin siya kay Ana, isang tingin na puno ng pangunawa ngunit may halong malalim na sakit. Alam niya, ramdam niya na hindi sila tanggap. Ramdam niya na ang kanilang presensya ay itinuturing na dumi sa marangyang buhay na kanilang pinaghirapang ibigay sa kanilang anak. Ayos lang anak. Mas gusto ko nga rito. Makakakilos tayo ng maayos para ihanda ang mga pagkain ni Sophie, sabi ng kanyang tatay sa isang mahinahon na boses. Ngunit ang panginginig ng kanyang kamay habang inaayos ang kanyang lumang barong ay hindi nakalagpas sa paningin ni Ana. Tumalikod si Ana at sumandal sa pader ng dirty kitchen. Ang lamig ng semento ay hindi sapat upang palamigin ang apoy ng puot na nabubuo sa kanyang kalooban. Tiningnan niya ang kanyang mga magulang na masayang nag-aayos ng kanilang dala sa gitna ng mga gamit sa kusina at amoy ng basurahan sa gilid. Ang mga taong nagbigay sa kanya ng lahat ay narito ngayon. Itinaboy na parang mga pulubi sa sarili nilang pundasyon. Sa labas na lang kayo pumasok, baka madumihan ang tiles. Muling umalingaw-ngawang utos ni Remedios sa kanyang isipan. Sa sandaling iyon, ang takot ni Ana sa mga pekeng litrato ni Gina ay biglang naglaho. Wala nang kwenta ang sarili niyang reputasyon kung ang dangal ng kanyang mga magulang ay nayuyurakan na ng ganito. Ang kanyang pagiging accountant ay nagturo sa kanya ng balanse. At sa araw na ito, sisiguraduhin niyang mababayaran ang lahat ng utang ng pamilyang Santos, hindi ng pera, kundi ng katarungan. Cliffhanger. Habang abala ang lahat, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng bahay. Hindi ito bisita ni Remedios. Isang lalaking nakauniporme ng bangko ang bumaba. May hawak na isang dokumentong may pulang selyo at ang kanyang patutunguhan ay ang pintong ipinagkait sa mga magulang ni Ana. Ang bawat butil ng kanin na isinusubo nila sa marangyang hapag na yan ay may pait ng nakaw na yaman. Ang kaisipang ito ang tanging pumupuno sa isipan ni Ana habang pinagmamasdan niya ang kanyang ina na si Nanay Icing. Nakaupo ang matanda sa isang maliit na bangko sa sulok ng dirty kitchen. Masayang hinihimay ang malunggay para sa tinolang lulutuin para kay Sophie. Ang mga kamay ng kanyang ina ay magaspang, puno ng mga latay ng panahon at pagsusumikap. Ngunit ang mukha nito ay nananatiling payapa. Ang kaibahan ng kapayapaang yon sa bagyong nagngingit-ngit sa loob ng dibdib ni Ana ay tila isang malalim na bangin. Anak, huwag mo na akong intindihin dito. Mag-ayos ka na doon sa loob. Baka hinahanap ka na ng asawa mo. Nakangiting sabi ni Nanay Ising. Bagaman bakas sa kanyang mga mata ang pagod mula sa mahabang biyahe. Hindi sumagot si Ana. Humalik siya sa noon ng ina. Isang halik na tila humihingi ng tawad sa lahat ng kawalang hiyang nararanasan nila ngayon. Tumayo siya at dahan-dahang pumasok sa loob ng bahay. Ang bawat hakbang niya sa makintab na tiles ay tila isang pagtapak sa sarili niyang dangal. Narinig niya ang tawanan ni Remedios at ng mga unang bisitang VIP sa sala. Ang bawat halakhak ay tila isang kuko na kumakalos sa kanyang balat. Dumiretso si Ana sa ikalawang palapag. Kailangan niyang mahanap ang huling piraso ng katotohanan. Alam niyang may itinatago pa si Gina. Ang hipag niyang tila isang linta na sumisipsip sa buhay ng kanilang pamilya. Nang madaan siya sa tapat ng silid ni Gina, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto. Ang amoy ng matapang at mamahaling pabango ay agad na humagupit sa kanyang pang-amoy. Pumasok si Ana. Ang silid ay magulo.
puno ng mga shopping bags mula sa mga luxury brands na alam niyang hindi kailanman kayang bayaran ng sahod ni Gina bilang isang hamak na clerk. Lumapit siya sa kama at doon, sa ilalim ng isang mamahaling unan na gawa sa seda, nakita niya ang gilid ng isang itim na leather bag. Sa panginginig ng mga daliri, binuksan ni Ana ang bag. Ang unang bumulaga sa kanya ay mga resibo. Hindi ito mga resibo ng pinamili, kundi mga papel de ahensya. Mga resibo mula sa sanglaan. 1, 2, 5. Halos 10 piraso ng papel na nagpapatunay na ang mga alahas na ipinagmamalaki ni na Remedios at Gina ay matagal na palang naging pera at malamang ay naisugal na rin. Ngunit ang huling papel ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang resibo ng sanglaan na may petsang noong 1 linggo lang. Ang nakasulat na item, isang gintong singsing na may malaking diamante at ukit na titik M. Ang singsing ni nanay. Pabulong na sabi ni Ana, ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Iyon ang singsing na mana pa ni Ana mula sa kanyang lola. Ang singsing na ibinigay sa kanya ni Nanay Ising noong araw ng kanyang kasal. Ito ang tanging kayamanan natin, anak. Isuot mo ito para lagi mong baon ang pagmamahal namin. Ang bili ng kanyang ina noon habang umiiyak. Ninakaw ito. Hindi lang basta kinuha, kundi binaboy ang tanging alaala ng kanyang pamilya upang may maipantaya lang sa sugal. Ang hapdi sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang malamig na galit. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa luhang hindi na kayang pigilin. Sa sandaling iyon, tila narinig niya ang boses ng kanyang ama sa garden, ang tunog ng pala na pilit na binubunot ang mga halamang itinim nito. Lahat ng kinuha nila, lahat ng ninakaw nila, mula sa titulo ng bahay hanggang sa pinakaingat-ingatang singsingyang, ay tila nag-aapoy sa loob ng kanyang palad. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng silid. Nakatayo doon si Gina, nanlalaki ang mga mata at namumutla ang mukha habang nakatingin sa bag na hawak ni Ana. "What are you doing in my room? Magnanakaw ka. Ibibigay mo sa akin ang bag na..." "Yan o sisigaw ako para malaman ng lahat na pinagnanakawan mo kami." Sigaw ni Gina. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at takot na nagbabalat kayong galit. Hindi gumalaw si Ana. Dahan-dahan siyang tumayo, hawak ang resibo ng singsing. Tinitigan niya si Gina ng diretso sa mga mata. Isang tingin na punong-puno ng puot at paniningil. "Sinisigawan mo ako ng magnanakaw, Gina? Sa ating dalawa, sino ang tunay na kumuha ng hindi sa kanya? Nasaan ang singsing ng nanay ko?" Ang boses ni Ana ay mahinahon, ngunit ang bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan. Humakbang pa itaas si Gina, akmang sasabunutan si Ana para makuha ang bag, ngunit isang boses mula sa pinto ang nagpatigil sa kanilang dalawa. Anong nangyayari dito? Si David. Nakatayo ang kanyang asawa sa pintuan, bakas ang pagod at kalituhan. Tumingin si David kay Gina na mukhang histerikal at kay Ana na hawak ang mga papel ng sanglaan at ang resibo ng singsing na alam ni David na pag-aari ng biyenan niya. "David, tingnan mo ang asawa mo. Pinasok niya ang kwarto ko at nagnanakaw siya. Gusto niya akong siraan dahil lang ayaw sa kanya ni Mama." Pagmamakaawa ni Gina, agad na kumapit sa braso ng kapatid at nagkunwaring umiiyak. Tumingin si David kay Ana. "Ana, ibigay mo na yan. Huwag na nating dagdagan ng gulo ngayong birthday ni Sophie. Please, para sa bata." Napatawa si Ana. Isang tawa na puno ng pait at kawalan ng pag-asa. "Para sa bata, David? O para sa nanay at kapatid mo na unti-unti na tawa mo ang pinapatay? Tingnan mo ito, David. Tingnan mo kung nasaan ang singsing na ibinigay ng nanay ko sa akin." Inilahad ni Ana ang resibo, ngunit bago pa man ito maabot ni David, mabilis na pumasok si Doña Remedios sa silid.
Agad niyang hinablot ang papel mula sa kamay ni Ana at pinunit ito sa maraming maliliit na piraso bago pa man ito mabasa ng kanyang anak. Wala kang ebidensya, Ana. At sa bahay na ito, ang salita ko ang batas. David, ilabas mo ang asawa mo rito bago ko pa siya ipakulong sa pagnanakaw sa kapatid mo. Utos ni Remedios, ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng demonyo. Hinila ni David ang braso ni Ana, pilit itong inilalabas ng silid. Halika na, Ana, tama na. Habang hinihila siya ng sarili niyang asawa, lumingon si Ana sa kanyang biyanan at hipag. Nakita niya ang mapanuyang ngiti sa mga labi ni Remedios at ang pagngisi ni Gina. Ngunit hindi nila alam, sa loob ng bulsa ng kanyang apron, may isa pang bagay na nakuha si Ana mula sa bag. Isang maliit na notebook na naglalaman ng lahat ng listahan ng mga utang, petsa, at kung sino ang mga kasabwat ni na Remedios sa pagpeke ng titulo. Ang singsing naman na ni Ana ay wala na. Ngunit ang ebidensyang magpapabagsak sa kaharian ng kasinungalingan ay nasa kamay na niya. Cliffhanger. Sa baba, narinig ang malakas na pagbasag ng baso sa kusina. Kasunod ang malakas na sigaw ni Sophie. Mama, si Lolo po ayaw nang gumising. Tatay, gising. Huwag niyo po kaming iwan ng ganito. Ang boses ni Ana ay tila isang punit na tela habang nagtatakbo siya pababa ng hagdan. Hindi na alintana, kung matisod man siya sa sariling mga paa. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay punong-puno ng takot, na tila isang dambuhalang alon na lalamon sa kanyang buong pagkatao. Pagdating niya sa dirty kitchen, ang bumungad sa kanya ay ang imahe ng kanyang pinakamalaking bangungot. Nakalubog sa semento si Tatay Selmo, ang kanyang mukha ay maputla at ang mga labi ay tila nawalan na ng kulay. Ang kanyang suot na barong ay nadumihan ng abo at putik mula sa sahig ng kusina. Sa tabi niya, si Nanay Ising ay humahagulgol habang pilit na itinataas ang ulo ng asawa. Ang kanyang mga kamay na nanginginig ay pilit na hinahaplos ang pisngi ni Tatay Selmo. Anak, ang tatay mo, bigla na lang siyang natumba pagkatapos niyang ayusin yung regalo para kay Sophie. Hikbi ni Nanay Ising. Ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon na kayang durugin ang puso ng kahit sinong makakarinig. Nakaluhod si Ana sa tabi ng kanyang ama, pilit na hinahanap ang pulso nito. Sa higpit ng pagkakahawak ni Tatay Selmo sa maliit na upuang kahoy na ginawa niya para sa apo, tila ba ayaw niyang bitawan ang huling piraso ng pagmamahal na maibibigay niya bago siya mawalan ng malay. Ang upuang iyon, na puno ng barnis at pag-iingat, ay mayroon ng mantsa ng dugo mula sa pagtama ng noo ng matanda sa gilid ng mesa. Sa gitna ng kaguluhang ito, pumasok sina Doña Remedios at Gina sa kusina. Sa halip na tulong, ang mababakas sa kanilang mga muka ay pandidiri at pagkairita. Ano ba yan? Bakit dito pa siya natumba? David, tingnan mo ang dumi-dumi na ng kusina. Darating na ang mga bisita natin. Baka makaamoy sila ng kung ano rito. Reklamo ni Gina habang tinatakpan ng kanyang ilong gamit ang isang panyong may burdang ginto. David, tumawag ka ng ambulansya. Please, David, ang tatay ko. Pagmamakaawa ni Ana, nakatingin sa kanyang asawa na nakatayo sa may pintuan. Tila hindi alam ang gagawin. Lalapit sana si David, ngunit mabilis na hinawakan ni Doña Remedios ang kanyang braso. David, sandali lang. Baka nahilo lang siya sa init. Bigyan niyo lang ng tubig, magigising din yan. Hindi natin pwedeng gambalain ang party dahil lang sa isang simpleng pagkahilo. Darating si Mayor David. Isipin mo ang reputasyon natin. Ma, mukhang seryoso ito. Tignan niyo si Tatay Selmo. Pabulong na sabi ni David. Ngunit ang kanyang boses ay walang determinasyon. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa kanyang ina at sa naghihingalong biyenan. Reputasyon? Mas mahalaga pa ba ang sasabihin ng ibang tao kaysa sa buhay ng tatay ko? Sigaw ni Ana. Ang kanyang galit ay tuluyan ng sumabog. David,
Kung hindi mo tutulungan ang tatay ko, hinding-hindi kita mapapatawad. Tumingin si Remedios kay Ana ng may matinding puot. Huwag mo kaming sigawan sa loob ng bahay na ito, Ana. Kung gusto mong dalhin ang tatay mo sa ospital, gawin mo. Pero huwag mong idamay si David dahil may mga obligasyon siya rito bilang host. Tiningnan ni Ana si David. Umaasa na sa huling pagkakataon ay pipiliin siya nito. Ngunit dahan-dahang iniwas ni David ang kanyang paningin. Ana, mag-book ka na lang ng Grab o tumawag ng taxi. Hindi ko pwedeng iwan si Mama rito. Maraming bisitang darating. Ang mga salitang iyon ni David ay tila ang huling pako sa krus na pinapasa ni Ana. Ang pag-asang nanatili sa loob ng 5 taon ay tuluyan ng gumuho. Ang kanyang asawa, ang lalaking nangakong poprotektahan siya, ay mas pinili ang isang huwad na piging kaysa sa buhay ng taong nagbigay sa kanila ng bubong na sisilungan. Binuhat ni Ana ang kanyang tatay sa tulong ni Nanay Ising. Ang kanilang mga luha ay naghahalo sa pawis at dumi. Habang papalabas sila ng gate, narinig ni Ana ang malakas na tugtog ng masayang musika mula sa loob ng mansyon. Ang tawanan ng mga bisita at ang tunog ng mga nag-uumpugang baso ng wine ay tila isang malupit na biro para sa kanila. Isang lumang taxi ang huminto. At doon, sa gitna ng usok ng kalsada at dilim ng gabi, lumingon si Ana sa kanyang tahanan. Ang bahay na itinayo sa pangarap, ngunit ngayon ay puno ng mga halimaw. Magsaya kayo, magpakasasa kayo, sa nakaw na sandali. Bulong ni Ana sa kanyang sarili habang ang taxi ay dahan-dahang lumalayo. Dahil kapag bumalik ako, sisiguraduhin kong wala nang matitira sa inyo. Cliffhanger! Habang nasa loob ng taxi, dahan-dahang iminulat ni Tatay Selmo ang kanyang mga mata. Sa nanginginig na boses, may ibinulong siya kay Ana na nagpabago sa lahat. Ang papel. Anak, nasa loob ng upuan, huwag mong hayaang makuha nila. Ang alingasaw ng alkohol at malamig na hangin galing sa aircon ng ospital ay tila sumasakal sa hininga ni Ana. Sa labas ng emergency room, ang katahimikan ay binabasag lamang ng mahinang hikbi ni Nanay Ising at ang tila walang katapusang pag-ikot ng mga gulong ng stretcher sa malayo. Nakaupo si Ana sa matigas na silya. Ang kanyang mga kamay ay puno pa rin ng mantsa ng tuyong putik at dugo mula sa kanyang ama. Kinuha niya ang maliit na upuang kahoy na ginawa ni Tatay Selmo. Ang upuang tila naging huling hantungan ng lakas ng matanda. Hinaplos ni Ana ang bawat kanto nito. Ramdam niya ang kinis ng pagkakaliha, ang bawat pagpukpok ng pako na ginawa ng may pagmamahal. Naalala niya ang bulong ng ama sa loob ng taxi, nasa loob ng upuan. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng pasilyo, dahan-dahang binaligtad ni Ana ang upuan. May napansin siyang isang maliit na bahagi ng kahoy sa ilalim na tila hindi pantay ang pagkakalapat. Gamit ang kanyang mga kuko na nanginginig sa kaba, pilit niyang binunot ang isang manipis na piraso ng plywood. Isang nakatuping papel ang tumambad sa kanya. Isang dokumentong balot ng plastik upang hindi mabasa. Nang buksan niya ito, tila tumigil ang mundo ni Ana. Hindi ito titulo. Masigit pa ito sa titulo. Ito ay isang acknowledged receipt at isang kasunduan na nilagdaan ni Doña Remedios noong unang buwan pa lamang ng kanilang pagsasama ni David. Nakasulat doon na tinatanggap ni Remedios ang malaking halaga mula kay Tatay Selmo bilang advance payment para sa anumang gastusin sa bahay, kapalit ng pangako na hinding-hindi nito pakikialaman ang pagmamay-ari ng lupa. Ngunit ang mas nakagimbal kay Ana ay ang nakalakip na sulat kamay na testimonya mula sa dating abogado ng pamilya Santos na matagal nang pumanaw. Nakasaad doon na ang pamilya Santos ay baon na sa utang bago pa man ikasal sina Ana at David. At ang kasal na yon ay binalak ni Remedios upang gawing salbabida ang yaman ng mga magulang ni Ana. Ginamit nila tayo mula pa noong una, Nay. Pabulong na sabi ni Ana, ang kanyang boses
ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Plano nilang lahat ito, ang pagpapakasal ni David sa akin, ang paglipat nila rito, lahat ito ay bahagi ng isang malaking panloloko. Biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Pangalan ni David, 50 missed calls. Isang text message ang pumasok. Ana, nasaan na kayo? Tapos na ang party. Galit na galit si Mama dahil iniwan mo ang mga bisita nang walang paalam. Bumalik ka na rito at mag-sorry ka. Ayaw ko ng ganitong stress. Napatawa si Ana. Isang tawa na walang halong saya, kundi puno ng matalim na pait. Stress, David? Ang tawag mo rito ay stress? Bulong niya sa hangin. Dahan-dahang tumayo si Ana. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at inayos ang kanyang nagusot na damit. Sa loob ng 5 taon, siya ang accountant na taga-ayos ng mga libro, taga-balanse ng mga utang, at taga-subli ng mga pagkukulang ng pamilyang Santos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na balanse ang kanyang hinahanap, katarungan na ang kanyang kukunin. Bilang isang accountant, alam niya kung paano basahin ang mga butas sa batas. Alam niya na ang pirma ni Doña Remedios sa dokumentong hawak niya ay sapat na upang patunayan ang bad faith o masamang intensyon na maaaring magpawalang bisa sa anumang loan na kinuha nito gamit ang titulo. Nay, bantayan niyo po si tatay, bilin ni Ana kay Nanay Ising. Aayusin ko lang ang lahat. Ibabalik ko ang lahat ng kinuha nila sa atin. Higit pa sa titulo, ibabalik ko ang dangal niyo. Lumabas si Ana ng ospital. Ang ulan ay nagsimulang pumatak. Dahan-dahan sa simula hanggang sa naging isang malakas na buhos. Ngunit hindi siya naging hadlang. Sumakay siya ng taxi pabalik sa Quezon City. Habang bumabaybay sa kalsada, tinitingnan niya ang mga ilaw ng lungsod na tila mga saksi sa kanyang pagbabago. Ang malambot at mapagtimping si Ana ay wala na. Ang natitira ay isang babaeng handang itumba ang mga pader ng kasinungalingan kahit pa ang asawang mahal niya ang maging collateral damage. Pagdating niya sa harap ng gate ng kanilang mansyon, nakita niya ang mga natirang dekorasyon ng party na basang-basa na sa ulan. Ang malaking banner na may nakasulat na Happy 5th Birthday, Sophie ay tila naluluha rin sa lungkot. Cliffhanger. Pagpasok ni Ana sa sala, nadatnan niya si David na may hawak na isang baso ng alak, habang si Doña Remedios ay prenteng nakaupo sa gitna. May hawak na isang bagong dokumento. Mabuti at bumalik ka na, Ana. Nakangising sabi ni Remedios. Dahil bago ka pa makapagsalita, pirmahan mo na ito, ang deed of absolute sale ng bahay na ito sa isang buyer na kaibigan ko. Kung hindi, hinding-hindi mo na makikita ang anak mong si Sophie. Huwag mong subukang magmatigas, Ana. Pirmahan mo na ito kung gusto mo pang makita ang anak mo na masaya at ligtas. Isang pirma lang at magiging maayos ang lahat. Huwag mong hayaang ang pagiging makasarili mo ang maging dahilan ng paghihirap ni Sophie. Ang tinig ni Doña Remedios ay tila isang malamyos na kanta ng isang sirena, ngunit bawat nota ay may dalang kamandag. Sa gitna ng marangyang sala, nakatayo si Ana, basang-basa ng ulan, nanginginig ang mga balat sa lamig, at ang amoy ng ospital ay tila nakadikit pa rin sa kanyang katawan. Ang kaibahan ng kanyang anyo sa malinis at mabangong paligid ng mansyon ay tila isang malupit na biro. Doon, sa ibabaw ng mesa ang puting papel ng Deed of Absolute Sale ay naghihintay. Tila isang bitay na handang tumapos sa kanyang huling pag-asa. Naramdaman ni Ana ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibong nakakulong sa isang masikip na hawla na pilit kumakawala. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itapon ang lahat ng gamit sa loob ng bahay na ito. Ngunit ang imahe ni Sophie, ang kanyang 5 taong gulang na anak, na may mga mata na tila bituin sa dilim, ang nagpapatigil sa kanya. Ang paggamit sa sarili niyang dugo at laman upang makuha ang ari-arian ay isang uri ng kasamaang hindi niya kailanman inakala. Nasaan si Sophie?
Nasaan ang anak ko, David? Ang boses ni Ana ay halos pabulong, puno ng panginginig na tila isang marupok na kristal na malapit nang mabasag. Tumingin si David sa kanya, ngunit mabilis ding iniwas ang paningin. Hawak nito ang isang baso ng alak. Ang mga daliri nito ay tila nakadikit sa baso, gaya ng pagkapit nito sa mga kasinungalingan ng kanyang ina. Nasa itaas siya, kasama ni Gina. Ana, please, makinig ka kay Mama. Malaki ang utang natin. Ito na lang ang tanging paraan para hindi tayo tuluyang mabaon. Bibili tayo ng mas maliit na bahay. Magsisimula tayo ulit. Magsisimula ulit? Napatawa si Ana, isang tawang tila isang sugat na bumubukas. Sa maliit na bahay? O sa isang kulungan ng mga kasinungalingan? David, hindi mo ba nakikita? Ginigamit nila tayo. Ginigamit nila ang anak natin. Lumapit si Doña Remedios. Ang bawat hakbang nito sa makintab na sahig ay tila isang ritual ng pananakop. Hinawakan niya ang baba ni Ana, isang haplos na malamig pa sa yelo. Huwag kang masyadong emosyonal, Hija. Business lang ito. Ang bahay na ito ay masyadong malaki para sa'yo at masyadong mahalaga para masayang lang sa mga taong hindi marunong magpahalaga sa pangalan namin. Pirmahan mo na ito at ibabalik namin sa'yo si Sophie. Kung hindi ano, putol ni Ana. Dahan-dahang inaalis ang kamay ng biyenan. Sa loob ng kanyang basang bulsa, ramdam niya ang bigat ng dokumentong nakuha niya mula sa upuan ni Tatay Selmo. Ang bigat na yon ay nagbibigay sa kanya ng isang uri ng lakas na hindi kailanman matitibag ng anumang banta. Tumingin si Ana sa paligid. Nakita niya ang isang maliit na manika ni Sophie na nakahiga sa sahig, na dumihan ng putik mula sa kanyang sariling sapatos. Ang simbolong yon ng pagkabata na nayurakan ng gulo ng matatanda ay nagpaalab sa puot sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang kinuha ang bolpen na nasa ibabaw ng mesa. Narinig ang malakas na paghinga ni Remedios sa tuwa, habang si David naman ay tila nakahinga ng maluwag. Iniisip na natapos na ang laban. Ngunit hindi nila alam, ang bawat segundo ng pananahimik ni Ana ay isang pagbibilang para sa kanilang pagbagsak. Accountant ako, Ma. Marunong akong magkuwenta ng bawat utang at bawat porsyento, sabi ni Ana habang tinititigan ang dokumento. At sa kwentada ko, kulang pa ang bahay na ito sa lahat ng ninakaw niyo sa amin. Dahan-dahang inilapit ni Ana ang bolpen sa papel, ngunit sa halip na pirmahan ang kanyang pangalan, mabilis niyang ginuhitan ng isang malaking X ang buong pahina. Ang tunog ng dulo ng bolpen na kumakalos sa papel ay tila isang deklarasyon ng giyera. Wala kayong makukuha, ang mariing sabi ni Ana. Dahil ang bahay na ito, ang lupang ito, at ang bawat pako rito ay hindi sa akin at lalong hindi sa inyo. Pag-aari ito ng mga magulang ko at mayroon akong ebidensya na nagpapatunay na ang lahat ng ginawa niyo ay isang kriminal na panloloko. Namutla si Remedios. Ang kanyang maskara ng pagiging donya ay dahan-dahang nagbitak-bitak. Anong sinasabi mo? David, kunin mo ang dokumento sa kanya. Ngayon din, ngunit bago pa man makagalaw si David, isang malakas na katok ang umaling-awngaw mula sa malaking pintong nara. Hindi ito katok ng isang bisita. Ito ay ang mabigat at awtoritatibong tunog ng mga taong nagpapatupad ng batas. Buksan ang pinto. Pulis ito. May warrant kami para sa paghahanap sa loob ng bahay na ito tungkol sa kaso ng illegal mortgage at kidnapping. Cliffhanger. Nanlaki ang mga mata ni Remedios habang mabilis na tumatakbo si Gina pababa ng hagdan. Wala ang batang si Sophie sa kanyang tabi. Ma, wala na si Sophie sa kwarto. Tumakas ang bata sa bintana. Kasalanan mo ito, Ana. Kung hindi ka naging matigas ang ulo, hindi magkakaganito. Ngayon, dahil sa pagiging makasarili mo, nawawala ang apo ko. Ikaw ang dapat sisihin sa lahat ng kapahamakang ito. Ang boses ni Doña Remedios ay pumailan lang sa gitna ng kaguluhan. Tila isang matalim na kidlat na tumatama
sa dibdib ni Ana. Sa harap ng mga pulis na pilit na pumapasok sa loob ng mansyon, nagawa pa ring ituro ni Remedios ang kanyang daliri kay Ana, na tila ba ang biktima ang tunay na kriminal. Nakatayo si Ana sa gitna ng sala. Ang kanyang buong katawan ay tila naging yelo. Ang balitang tumakas, ang kanyang 5 taong gulang na anak, sa gitna ng malakas na ulan at madilim na gabi, ay nagdulot ng isang uri ng sakit na mas matindi pa sa kamatayan. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang napakapit sa kanyang dibdib. Ramdam ang bawat marahas na pintig ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang paligid ay tila umiikot ng mabilis. Ang miro ng irony ay tila nanunuya sa kakanya. Sa loob ng mansyong ito na itinayo para sa kaligayahan ng kanyang pamilya, ang kanyang anak ay mas piniling tumalon sa bintana at harapin ang bagyo sa labas kaysa manatili sa piling ng kanyang sariling kamag-anak. Sophie, ang anak ko, ang tanging lumabas sa mga labi ni Ana, isang paos at basag na tinig na halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng radyo ng mga pulis at ang malakas na buhos ng ulan sa bubong. Hindi na hinintay ni Ana ang sagot ni David o ang mga insulto ni Gina. Sa kabila ng panghihina ng kanyang mga tuhod, tumakbo siya patungo sa likod ng bahay. Ang kanyang mga paa ay humahampas sa malamig na tubig na naipon sa pasilyo. Bawat hakbang niya ay tila isang pag-alala sa kanyang tatay Selmo na kanina lamang ay naghihingalo sa lugar na yon. Pagdating niya sa dirty kitchen, ang bumungad sa kanya ay ang katahimikan ng lugar na naging saksi sa paghihirap ng kanyang mga magulang. Ang amoy ng kakanin na niluto ni Nanay Ising ay humahalo sa amoy ng basang lupa. Doon, sa ilalim ng lumang mesa kung saan kanina ay nakaupo ang kanyang ina, nakita ni Ana ang isang maliit na kulay rosas na tsinelas. Nakalubog ito sa putik, tila isang naiwang alaala ng isang batang takot na takot. Dahan-dahang lumuhod si Ana sa maputik na semento. Kinuha niya ang tsinelas at naramdaman ang lamig nito. Ang kanyang hininga ay naging mabigat at pasumpong-sumpong. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit niya kay Remedios, ang lahat ng pait niya kay David, ay naglaho at napalitan ng isang dambuhalang takot. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang nayuko at ang kanyang unang hikbi ay kumawala. Isang tunog ng isang inang nawalan ng huling dahilan para lumaban. Bakit niyo ito ginawa sa amin? Bakit pati ang anak ko? Bulong ni Ana sa madilim na sulok ng kusina. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos ay papalapit sa kanya. Si David. Nakatayo ang kanyang asawa sa pintuan ng kusina. Basang-basa rin at bakas ang pagsisisi sa mukha. Lumapit siya kay Ana at sinubukang hawakan ang balikat nito, ngunit marahas na umiwas si Ana. "Huwag mo akong hahawakan, David," ang mariing sabi ni Ana. Ang kanyang boses ay tila isang babala mula sa kailaliman ng lupa. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa anak ko ngayon ay nasa kamay mo. Ang bawat takot na nararamdaman niya ay utang mo sa akin. Tumayo si Ana, hawak ang tsinelas ni Sophie. Tumingin siya sa labas, sa madilim na hardin kung saan ang mga halaman ng kanyang ama ay pilit na binunot kanina. Doon, sa gitna ng mga nagtumbahang puno at hukay na ginawa para sa garahe ni Gina, may nakita siyang isang maliit na liwanag. Isang anino na gumagalaw sa ilalim ng malaking puno ng mangga na tanging natira sa hardin. Ngunit bago pa man siya makahakbang, isang malakas na sigaw mula sa sala ang umalingaw-ngaw. "Bitawan niyo ako. Wala kayong karapatang pakialaman ang mga gamit ko. David, tulungan mo ako." Sigaw ni Doña Remedios habang kinakaladkad siya ng mga pulis palabas ng bahay matapos mahanap ang orihinal na titulo at ang notebook ng mga utang na pilit na itinago ni Gina sa loob ng isang vase. "Mama, huwag na po kayong lumapit," sabi po ni Lola. "Malas daw po ako. Ako raw po ang dahilan
kung bakit nagkasakit si Lolo Selmo dahil pinilit ko siyang gawin ang upuan ko. Ang boses ni Sophie ay tila isang manipis na sinulid na anumang sandali ay mapuputol sa gitna ng malakas na ihip ng hangin at buhos ng ulan. Nakakapit ang bata sa isang mataas na sanga ng puno ng mangga. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa ginaw at matinding takot. Sa ibaba, nakatayo si Ana. Ang kanyang mga paa ay nakalubog sa putikan ng hardin na dati ay puno ng mga halaman ng kanyang ama. Ang bawat salita ng kanyang anak ay tila 1,000 karayom na sabay-sabay na itinutusok sa kanyang puso. Hindi akalain ni Ana na hanggang sa murang isipan ng kanyang anak ay magagawa ni Doña Remedios na magtanim ng lason. Ang malas na itinatawag nito kay Ana ay ipinasa na rin sa apo nito upang sirain ang tiwala ng bata sa sarili. Ang hapdi ng pagkakatraidor ni David ay walang-wala sa sakit na nararamdaman ni Ana habang nakikita ang kanyang anak na mas pinipiling mamatay kaysa manatili sa piling ng pamilyang Santos. Anak, hindi totoo yon. Si Lolo ay mahal na mahal ka. Ang upuan na yan ay gawa sa pagmamahal, hindi sa malas. Pagsusumamo ni Ana, ang kanyang boses ay nakikipaglaban sa dagundong ng kulog sa kalangitan. Sa likuran niya, humahangos si David. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi, ngunit tila huli na ang lahat. Sophie, baba na dyan, baby. Si Papa ito. Sorry si Papa. Ayoko po sa inyo, Papa. Kinakampihan niyo po si Lola. Pinagalitan niyo po si Mama. Ang sigaw ni Sophie, isang sigaw na nagpatahimik maging sa mga pulis na naroon. Dahan-dahang umakyat si David sa puno. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot na baka mahulog ang anak. Sa bawat galaw niya, ang kanyang puso ay tila pinipiga ng katotohanan. Nang maabot niya si Sophie, mahigpit niya itong niuakap at dahan-dahang ibinaba. Paglapat ng mga paa ni Sophie sa lupa, agad itong tumakbo patungo sa bisig ni Ana. Ang mag-ina ay napaluhod sa putikan, yakap-yakap ang isa't isa, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila nakikiramay sa kanilang pighati. Binuhat ni David ang anak at dinala sila sa loob ng bahay. Ngunit sa halip na sa kwarto, dinala sila ni David sa main table, ang mesa na inilaan ni Doña Remedios para sa mga VIP, ang mesa kung saan ipinagkait ang upuan para sa mga magulang ni Ana. Doon sa gitna ng marangyang silid na ngayon ay puno ng mga pulis na nag-iimbestiga. Nakaupo si Doña Remedios na nakapustas ang mga kamay. Nakatayo naman sa gilid si Gina, namumutla at hindi makatingin ng diretso. Ang mga dokumento ng peking mortgage, ang notebook ng mga utang sa sugal, at ang resibo ng ninakaw na singsing ay nakalatag sa ibabaw ng mamahaling mantel na lace. David, anak, ipaliwanag mo sa kanila. Sabihin mo na wala akong kinalaman dito. Pagmamakaawa ni Remedios, ang kanyang boses ay wala na ang dating kapangyarihan. Tumingin si David sa kanyang ina, pagkatapos ay sa kanyang anak na nakasandal sa dibdib ni Ana at sa huli ay sa mga piraso ng upuang kahoy na ginawa ni Tatay Selmo na nakakalat sa sahig. Isang malakas na hininga ang pinakawalan ni David, isang hininga na tila naglalabas ng lahat ng kaduwagan sa kanyang sistema. Ma, sapat na, ang mariing sabi ni David. Ang kanyang boses ay naging matigas tila bato. Narinig ko ang lahat. Narinig ko kung paano mo tinawag na malas ang anak ko. Narinig ko kung paano mo minaliit ang mga taong nagbigay sa atin ng matitirhan nung wala na tayong mukhang maiharap sa mundo. Kinuha ni David ang notebook ng mga utang at itinapon ito sa gitna ng mesa na nagdulot ng malakas na tunog na umalingaw-ngaw sa buong sala. Ito ang pasabog na gusto mong ipakita sa mga VIP mo, di ba? Ang katotohanang ang pamilya Santos ay nabubuhay sa nakaw at kasinungalingan. Sige, ipakita niyo sa lahat. Namutla si Gina at napaupo sa sahig. Si Doña Remedios naman ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin sa galit
kahit huli na ang lahat. Umalis kayo sa bahay na ito. Utos ni David sa kanyang ina at kapatid. Hindi bilang mga bisita, kundi bilang mga kriminal. At Ana, hindi ko hinihiling na patawarin mo ako ngayon, pero sisiguraduhin kong sa gabi na ito, wala nang halimaw na matitira sa tahanang regalo ng mga magulang mo. Ang bawat patak ng ulan sa bintana ay tila mga luhang hindi maubos-ubos, habang ang loob ng mansyon ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Wala na ang mga VIP, wala na ang mga pulis, at wala na ang mapanirang tinig ni Doña Remedios. Ngunit ang huling halakhak ng biyenan ni Ana ay tila isang laso na nananatili sa hangin, masangsang at nakakasuffocate. Nakatitig si Ana sa luma at kupas na wallet na nakuha mula sa bag ni Gina. Ang larawan sa loob, isang lalaking may matikas na tindig, kamukhang kamukha ni David, ay tila may gustong sabihin. Sa likod ng litrato, may nakasulat na pangalan. Eduardo Santos, 1975 ang aking katarungan. David, ang tawag ni Ana. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid. Inabot niya ang larawan sa kanyang asawa. Sino ang lalaking ito? At ano ang ibig sabihin ng sinabi ng mama mo tungkol sa perang pambili ng lupang ito? Nanginginig ang mga daliri ni David nang hawakan niya ang larawan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang hininga ay naging pasumpong-sumpong. Ito si Papa. Pero ang sabi ni Mama, namatay siya sa aksidente bago pa ako magkaisip. Ang sabi niya, wala siyang iniwang kahit ano, kundi mga utang. Sa sandaling iyon, ang cellphone ni Ana ay muling umilaw. Isang tawag mula sa ospital. Ana? Anak? Ang boses ni Nanay Ising ay puno ng panginginig, ngunit hindi dahil sa iyak, kundi dahil sa isang malalim na pag-amin. Gising na ang tatay mo, pero kailangan mong malaman ang totoo. Ang pera na ibinigay namin sa iyo para sa bahay, hindi iyon galing sa simpleng pag-iipon lang. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Ana. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang tatay mo, siya ang driver ni Eduardo Santos noon. Noong gabi ng aksidente, ang tatay mo ang nakakita kung paano pinatay si Eduardo. Hindi ito simpleng aksidente gaya ng lumabas sa balita. Binayaran kami ni Remedios para manahimik. Ang perang iyon, ang pundasyon ng bahay mo, ay blood money para itago ang krimen ng biyenan mo laban sa sarili niyang asawa. Ang bawat salita ni Nanay Ising ay tila isang dambuhalang martilyo na dumudurog sa pundasyon ng puso ni Ana. Ang bahay na itinuring niyang santuwaryo, ang lupang inakala niyang bunga ng marangal na paggawa ng kanyang ama, ay itinayo pala sa isang madilim na kasunduan upang itago ang isang karumal-dumal na lihim. Napaiyak si Ana, isang iyak na walang tunog, isang hagulgol na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Tumingin siya kay David, ang anak ng lalaking pinatay, ang asawa ng babaeng nagtago ng katotohanan. Ang bawat pagmamahalan nila ay tila nabahira ng dugo at panlilinlang. Ang katotohanan ay hindi parang gamot na nagpapagaling. Madalas, ito ay parang laso na dahan-dahang pumapatay sa huling piraso ng iyong pagkatao. Sa loob ng sala, kung saan kanina lamang ay nagdiriwang ang mga mapanlinlang, nakatayo si David at Ana, nakaharap sa isang lumang recorder na tila isang bukas na kabaong. Ang tunog ng static mula sa kagamitang yon ay nagbibigay ng isang nakakakilabot na ritmo sa katahimikan, tila bawat kaluskos ay isang tibok ng pusong matagal nang tumigil. Dahan-dahang pinindot ng investigador ang play button. Ang boses na lumabas ay paos, pagod at puno ng takot. Ang boses ni Eduardo Santos, 20 taon na ang nakalilipas. David, anak ko, kung naririnig mo ito, marahil ay wala na ako. Ang mama mo, hindi ko na siya kilala. Ang bawat sentimo ng ating yaman ay nilamon na ng kanyang bisyo sa kasino. At ngayong nalaman ko na pati ang insurance ng kumpanya ay balak niyang nakawin.
Natatakot ako para sa buhay ko. Selmo, kaibigan, kung may mangyari sa akin, itago mo ito. Ibigay mo kay David kapag handa na siyang malaman ang totoo. Narinig sa tape ang isang malakas na kalabog, ang tunog ng pagtatalo, at ang matinis na boses ni Remedios na sumisigaw ng mga katagang punong-puno ng pagkamuhi. Hindi mo ako mapipigilan, Eduardo. Mas mabuti pang mamatay ka kaysa hayaan mong mabuhay tayo sa hirap. Sinundan ito ng tunog ng mabilis na pag-andar ng sasakyan at ang hiyaw ng preno na nagtapos sa isang nakakangilong pagtama ng bakal sa matigas na semento. Napaluhod si David sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mga tainga. Tila pilit na ibinabalik ang mga salitang narinig niya sa kailaliman ng recorder. Ang kanyang buong pagkatao ay gumuho. Ang inang inakala niyang biktima ng tadhana ay siya palang arkitekto ng kamatayan ng kanyang sariling ama. Kaya pala laging sinasabi ni tatay na pasensya na sa tuwing tinitingnan niya ang bahay na ito. Pabulong na sabi ni Ana, ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa mainit na luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi lang kami binayaran para manahimik, David. Pinrotektahan ka ni tatay. Alam niyang kung magsasalita siya noon, baka ikaw naman ang isunod ni Remedios. Ang bawat detalye ng kanilang buhay, ang kasal, ang regalo ng lupa, ang pagpapakumbaba ni Tatay Selmo sa harap ni Remedios, lahat ng ito ay bahagi ng isang masakit na sakripisyo. Ang kanyang ama ay naging kasabwat sa pananahimik hindi dahil sa pera, kundi dahil sa takot na mawala ang kaisa-isang pamilya ni David at ang kaligtasan ni Ana. Lumapit si Ana kay David at dahan-dahang hinawakan ang nanginginig na balikat nito. Sa kabila ng lahat ng sakit, sa kabila ng katotohanang ang kanilang tahanan ay itinayo sa isang madilim na krimen, naramdaman ni Ana ang isang uri ng habag para sa asawa. Pareho silang biktima ng isang reynang walang puso. Huli na ang lahat para sa mga paumanhin, Ana. Ang bawat hininga ng tatay mo ay tila isang kandilang paubos na ang mitya. At kasabay nito ay ang pagguho ng lahat ng pangarap na itinayo natin sa ibabaw ng mga bangkay ng katotohanan. Ang tinig ni Nanay Ising ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa gitna ng pasilyo ng ospital. Pagdating ni Ana at David, ang amoy ng gamot at ang tunog ng mga makinang pilit na nagpapanatili ng buhay ay tila naging isang malupit na musika sa kanilang mga tainga. Nakita ni Ana ang kanyang ama, si Tatay Selmo, na nakahiga sa puting kama. Ang kanyang mukha ay tila isang tuyong dahon, puno ng mga linyang likha ng pagtitiis at mga lihim na dinala niya sa loob ng 2 dekada. Dahan-dahang lumapit si Ana. Ang bawat hakbang niya sa malamig na sahig ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng bubog. Hinawakan niya ang kamay ng ama, malamig, magaspang, at wala ng lakas. Ngunit nang maramdaman ng matanda, ang haplos ng anak, dahan-dahang iminulat ni Tatay Selmo ang kanyang mga mata. Sa gitna ng labo ng kanyang paningin, may isang huling ningas ng determinasyon ang sumilay. Anak, ang susi. Ang paos na bulong ng matanda. Itinuro niya ang kanyang bulsa. Doon, nakuha ni Ana ang isang maliit at lumang susi na may kalawang nasa gilid. Sa ilalim ng sahig, sa tapat ng altar, doon ko itinago ang tunay na kaluluwa ng bahay na ito. Sa sandaling iyon, ang tunog ng monitor sa tabi ng kama ay nagbigay ng isang mahaba at matinis na hudyat. Ang mga doktor at nurse ay nagtakbuhan, pilit na ibinabalik ang pintig ng pusong pagod na sa pagdadala ng bigat ng mundo. Hinila ni David si Ana palayo, habang ang paligid ay naging isang malabo at magulong imahe ng mga puting uniforme at desperadong pagsisikap. Nakalabas sila sa pasilyo, at doon, sa gitna ng kanyang panlalamig, tiningnan ni Ana ang susing hawak niya. Hindi ito susi sa yaman, kundi susi sa kalayaan. Sa kabila ng hapdi, isang matigas na desisyon ang nabuo sa kanyang puso. David,
Kailangan nating bumalik sa bahay. Ngayon din, ang mariing sabi ni Ana. Ang kanyang mga mata ay hindi na kakikitaan ng takot, kundi ng isang apoy na handang tumupok sa huling maskara ng mga santos. Pagbalik nila sa mansyon sa Quezon City, ang ulan ay tumigil na. Ngunit ang bawat sulok ng bahay ay tila bumubulong pa rin ng mga kasinungalingan. Dumiretso si Ana sa tapat ng maliit na altar sa sala. Gamit ang isang martilyo, dahan-dahan niyang binaklas ang isang bahagi ng makintab na kahoy sa sahig. Doon, sa isang maliit na espasyo sa ilalim ng pundasyon, nakita niya ang isang metal na kahon. Nang buksan niya ito, gamit ang susing mula sa kanyang ama. Hindi lamang ang orihinal na titulo ng lupa ang nahanap niya. Naroon din ang isang notarized na dokumento na nagpapatunay na ang lupang ito ay binili ni Eduardo Santos bago pa man siya mamatay, at ang tanging tagapagmana ay walang iba kundi si David, hindi si Remedios. Ang mortgage na ginawa ng kanyang biyenan ay ilegal dahil wala itong karapatan sa ari-arian mula pa noong una. Ngunit ang mas matindi ay ang isang lumang sulat mula sa bangko. Nakasaad doon na ang lahat ng pera na ginamit ni Remedios sa loob ng 2 dekada ay hindi galing sa insurance, kundi ninakaw mula sa trust fund na inilaan ni Eduardo para kay David at sa magiging apo nito. Lahat ng ito, lahat ng pagpapakumbaba namin, David, lahat ng pangiinsulto ng mama mo, lahat iyon ay para lamang pagtakpan ang katotohanang sila ang tunay na hampas lupa sa bahay na ito. Ang sabi ni Ana, ang kanyang tinig ay puno ng kapangyarihan. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok ang abogado ni Doña Remedios kasama si Gina, na tila mga buwitreng handang kumuha ng huling piraso ng karne. Nandito kami para sa turnover ng bahay. Pirmahan mo na ang mga huling papeles, Ana, para hindi na kami gumamit ng dahas. Tumingin si Ana kay Gina. Pagkatapos ay sa abogado. Itinaas niya ang metal na kahon at ang mga dokumentong hawak niya. Ang kanyang mga mata ay nanunuya. Tila nakikita ang dahan-dahang pagguho ng kanilang mga maskara. Ang dahas na sinasabi niyo ay tapos na, ang sabi ni Ana. Dahil ang mga papel na hawak niyo ay mga basura na ngayon, ang bahay na ito ay kailanman hindi naging sa inyo. At ang perang ninakaw niyo sa asawa ko, sisiguraduhin kong bawat sentimo niyon ay babayaran ninyo sa loob ng rehas. Mamatay na tayong lahat, pero hinding-hindi niyo makukuha ang yaman na para sa akin. Akin ang bahay na ito. Akin ang lahat ng ito. Ang tinig ni Doña Remedios ay hindi na ang malamyos at mapanlinlang na boses ng isang aristokrata. Ito ay tila hiyaw ng isang sugatang hayop na wala nang matatakbuhan. Ang pintong nara na dati ay simbolo ng karangyaan ay marahas na bumukas at pumasok si Remedios na basang-basa ng ulan, gusot ang damit, at ang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Hawak niya ang isang maliit na lalagyan ng ga. Ang amoy nito ay agad na humagupit sa loob ng sala, tila isang babala ng kamatayan. Napatayo si Ana sa harap ni Sophie. Ang kanyang buong katawan ay tila naging isang matibay na kuta upang protektahan ang kanyang anak. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Tila isang tambol na nagbababala ng paparating na sakuna. Sa tabi niya, si David ay humakbang pasulong. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at matinding pagkadismaya sa inang hindi na niya makilala. Ma, itigil mo na ito. Tapos na ang lahat. Alam na namin ang tungkol kay Papa. Alam na namin ang tungkol sa trust fund. Ang sigaw ni David. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at awa. Trust fund. Ang perang yon ay kabayaran sa lahat ng pagtitiis ko sa tatay mo. Karapatan ko ang bawat sentimo niyon. Humahalakak si Remedios, isang tawang walang halong saya, kundi purong kabaliwan. Dahan-dahan niyang ibinuhos ang likido sa mamahaling carpet. Ang bawat patak nito ay tila isang mantsa na hindi na mabubura sa kasaysayan ng kanilang pamilya. Tiningnan ni Ana ang kanyang biyenan. Sa sandaling iyon,
Hindi na takot ang nararamdaman niya, kundi isang malalim na habag para sa isang babaeng nabulag ng kasakiman. Ma, tingnan niyo si Sophie. Tingnan niyo ang apo niyo. Gusto niyo ba talagang magtapos ang lahat sa ganito? Ang bahay na ito, itinayo ito sa pag-ibig ni Eduardo at pinangalagaan ang sakripisyo ng tatay ko. Huwag niyo itong gawing kabaong nating lahat. Napatigil si Remedios. Ang kanyang kamay na may hawak na lighter ay nanginginig. Tumingin siya sa maliit na si Sophie na nakakapit sa binti ni Ana. Ang bata ay umiiyak, walang tunog, tila ang bawat luha ay nagsusumamo para sa kapayapaan. Sa likuran, si Gina ay napaluhod na rin sa sahig, humahagulgol habang nakatakip ang mga kamay sa mukha. Ma, please, ayoko pang mamatay. Ang hikbi ni Gina. Ibigay na natin sa kanila. Ayoko na, ma. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang mabigat na kumot. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Remedios at ang tunog ng ulan na humahampas sa mga bintana. Dahan-dahang lumapit si David. Ang kanyang mga kamay ay nakataas bilang tanda ng pagsuko. Ma, ibigay mo sa akin ang lighter. Magpagaling ka. Tutulungan ka namin. Pero hindi sa paraang ito, ang malumanay na sabi ni David. Isang matagal na segundo ang lumipas. Ang apoy sa loob ng mga mata ni Remedios ay dahan-dahang napalitan ng isang malalim na kawalan. Ang kanyang mga balikat ay nayuko at ang lighter ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang kamay. Lumikha ng isang mahinang tunog sa basang carpet. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy. Humahalo sa putik at dumi sa kanyang mukha. Wala na akong natira. Ang pabulong na sabi ni Remedios, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Eksaktong sa sandaling iyon, ang paligid ay binalot ng mga asul at pulang ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis na dumating sa labas. Ang tunog ng mga radyo at ang mabilis na hakbang ng mga awtoridad ay pumuno sa bakuran. Pinanood ni Ana ang kanyang biyenan na dahan-dahang pinoposas at inaalalayan palabas ng bahay. Si Gina naman ay isinakay din sa kabilang sasakyan. Ang muka ay puno ng kahihiyan. Naiwan sina Ana, David at Sophie sa gitna ng sala. Ang amoy ng gas ay nananatili, ngunit ang bigat na kanina ay sumasakal sa kanila ay tila dahan-dahang naglalaho. Lumapit si David kay Ana at mahigpit itong niyoakap, kasama ang kanilang anak. Ang kanilang mga luha ay naghalo-halo, mga luhang dala ng pagsisisi, pighati, at ang simula ng pag-asa. Ang amoy ng formalin at ang malamig na simoy ng madaling araw sa pasilyo ng ospital ay tila isang malupit na paalala na sa bawat pagtatapos ng isang bagyo, may mga istrukturang tuluyan ng gumuho. Nakaupo si Ana sa tabi ng kama ng kanyang ama. Hawak ang kamay nito na tila ba ayaw na niyang bitawan ang huling piraso ng kanyang lakas. Ang tunog ng mga yabag ng mga nurse sa labas ay tila isang malungkot na ritmo sa katahimikan ng silid. Wala na si Tatay Selmo. Ang matanda ay dahan-dahang nakapahinga, bitbit ang lahat ng lihim at sakripisyo na dinala niya sa loob ng 2 dekada. Ngunit bago ang kanyang huling hininga, iniwan niya ang isang lumang sobre kay Nanay Ising, isang sobreng naglalaman ng huling piraso ng puzzle ng kanilang buhay. Dahan-dahang binuksan ni Ana ang sobre sa harap ni David at Nanay Ising. Sa loob nito ay isang sulat na may pirma ni Eduardo Santos at Tatay Selmo. Nakasaad doon na ang perang pambili ng lupa ay hindi suhol, kundi isang joint investment. Ang kalahati ng lupain sa Quezon City ay legal na pag-aari ni Selmo Bautista. Ginawa ito ni Eduardo dahil alam niyang sa oras na mawala siya, ang kanyang asawang si Remedios ay uubusin ng lahat at ang tanging paraan upang matiyak ang kinabukasan ng kanyang anak na si David at ng pamilya ni Selmo ay ang pag-isahin ang kanilang tadhana. Kaya pala,
Kaya pala ganoon na lang ang takot ni Remedios na malaman mo ang totoo. David, pabulong na sabi ni Ana, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pighati at lunas. Hindi lang kami basta nakatira sa bahay na ito. Ang kalahati ng bawat pako, bawat semento, at bawat hininga ng mansyong ito ay pag-aari ng tatay ko. Pinagmukha niya kaming pulubi sa sarili naming tahanan. Napayuko si David. Ang kanyang mga balikat ay nayuyog sa bawat hikbi. Lumuhod siya sa harap ni Nanay Ising, hinahawakan ang mga kamay ng biyenan na tila ba doon niya makukuha ang kapatawarang hindi niya kayang ibigay sa sarili niya. Nanay, sorry po. Sorry po sa lahat ng ginawa ng pamilya ko. Hindi ko po alam. Bulag po ako. Hinaplos ni Nanay Ising ang buhok ni David. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagpapatawad na tanging isang ina lamang ang makakapagbigay. Tumayo ka na, David. Ang tatay mo at si Selmo, magkaibigan sila hanggang sa huli. Ang bahay na ito ay itinayo para sa inyo, hindi para sa puot. Sa gitna ng kanilang pagluluksa, dahan-dahang lumapit si Ana sa bintana ng ospital. Nakita niya ang pagsikat ng araw sa abot-tanaw. Ang kulay kahel na liwanag ay dahan-dahang tumatama sa mga gusali ng lungsod. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila dahan-dahang naglalaho, pinalitan ng isang malamig na kapayapaan. Naramdaman ni Ana ang init ng yakap ni David mula sa kanyang likuran. Sa pagkakataong ito, wala nang pader ng kasinungalingan sa pagitan nila. Ang bawat tibok ng kanilang puso ay nagsasabi ng isang bagong simula. Isang simula na hindi na kailangang magtago sa anino ng nakaraan. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang gumagapang sa mga dahon ng malaking puno ng mangga, ang tanging buhay na saksi sa lahat ng bagyong dumaan sa bakuran ng mansyong yon sa Quezon City. Hawak ni Ana ang isang maliit na pala. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig sa takot, kundi puno ng isang tahimik na determinasyon. Sa tabi niya, si David ay nakaluhod sa putikan. Dahan-dahang hinuhukay ang bahagi ng lupa kung saan itinuro ng misteryosong liham ang kinalalagyan ng kahon. Ang tunog ng bakal na tumatama sa matigas na bagay sa ilalim ng lupa ay bumasag sa katahimikan ng umaga. Hindi ito isang marahas na tunog, kundi isang hudyat ng pagtatapos. Maingat na inangkat ni David ang isang maliit na kahon na gawa sa tanso. Balot ng makapal na tela na tila sadyang iningatan laban sa panahon. Nang buksan nila ang kahon, hindi ginto o mamahaling alahas ang tumambad sa kanila. Sa loob ay may isang lumang pluma, isang itim na notebook, at isang nakatuping sulat na may selyo ng isang kilalang law firm. Sa unang pahina ng notebook nakasulat ang mga salitang, "Para sa anak ng aking matalik na kaibigan at sa babaeng magbabalik ng dangal sa aming tahanan." Ang anonymous donor ay walang iba kundi ang dating personal na abogado ni Eduardo Santos, si Attorney Mendoza, na matagal nang nagmamasid sa malayo. Siya ang taong pinagkatiwalaan ni Eduardo ng isang espesyal na pondo. Isang pondo na ilalabas lamang kapag ang pamilya Santos ay malinis na mula sa laso ni Remedios. Ang mortgage na binayaran nito ay huling regalo ni Eduardo para sa katapatan ni Tatay Selmo. Ang lahat ng ito, ang bahay na ito, David, hindi ito sumpa. Pabulong na sabi ni Ana habang binabasa ang mga huling habilin ni Eduardo na humihingi ng tawad sa lahat ng paghihirap na idinulot ng kanyang asawa. Isa itong pagsubok para malaman kung sino ang tunay na karapat-dapat na tumayo sa lupang ito. Pumasok sila sa loob ng bahay. Sa unang pagkakataon, ang mansyon ay hindi na amoy lason o kasinungalingan. Ang bawat sulok ay maliwanag, ang hangin ay malinis, at ang bawat hakbang nila sa sahig ay hindi na may kasamang bigat. Dumiretso sila sa main table. Doon, nakaupo si Nanay Ising, suot ang kanyang simpleng bestida, habang si Sophie ay masayang naglalaro sa tabi niya. Inihanda ni Ana ang hapagkainan, hindi para sa mga VIP,
Hindi para sa mga taong may matataas na katungkulan, kundi para sa kanyang pamilya. Inilagay niya sa gitna ng mesa ang paboritong kakanin ni Tatay Selmo at ang tinolang luto ni Nanay Ising. Ang sikat ng araw sa dapit hapon ay dahan-dahang humahalik sa mga bagong sibol na rosas at sili sa hardin, na tila babawat talulot ay may dalang kwento ng muling pagkabuhay. Wala na ang amoy ng lason at ang bigat ng mga pasaring na dati ay sumasakal sa hanging umiihip sa mansyong ito sa Quezon City. Ang tunog ng paggaspas ng mga dahon ng mangga ay tila isang banayad na kanta na nagpapatulog sa mga mapapait na gunita ng nakaraan. Nakatayo si Ana sa balkonahe, bitbit ang isang tray ng sariwang juice. Pinanood niya si Sophie na masayang tumatakbo sa damuhan, suot ang kanyang maliit na tsinelas na wala ng bakas ng putik. Sa tabi ng bata ay si David, na ngayon ay masigasig na tinutulungan si Nanay Ising sa pagdidilig ng mga halaman. Ang bawat kilos ni David ay puno ng pag-iingat at paggalang. Isang pagbabagong hindi dahil sa utos, kundi dahil sa isang pusong tunay na nagising. Dahan-dahang lumapit si David kay Ana at hinawakan ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay tila isang tahimik na pangako na hinding-hindi na muling mababali ang tiwala sa pagitan nila. Ana, salamat. Salamat dahil hindi ka sumuko sa atin. At kay Tatay Selmo, pabulong na sabi ni David, ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan. Ngumiti si Ana. Isang ngiting hindi na nagtatago ng anumang hapdi. Ang bahay na ito, David, ay hindi lang basta bato at semento. Ito ang dangal ni na Tatay at Eduardo. Ngayon, malaya na silang nakakapahinga dahil alam nilang ang pundasyon ng ating tahanan ay hindi nagawa sa kasinungalingan, kundi sa katotohanan. Nakarating sa kanila ang balita na si Doña Remedios at Gina ay nahaharap na sa mabigat na hatol ng batas. Bagaman may pait pa rin sa tuwing naaalala ang kanilang tindi ng kasakiman, pinili ni Ana na bitawan ng puot. Ang katarungan ay naibigay na, at ang pananatili sa galit ay tila muling pagpapatalo sa mga taong sumira sa kanila. Ang tunay na karma ay hindi lang ang pagkabilanggo ng katawan, kundi ang makita ang kaligayahang tinangka nilang puksain na ngayon ay mas lalo pang namumukadkad.